Nandito na po tayo sa ikatlo na type or third type of context that are important to consider when making a biblical preaching. So sa mga nakaraan, natalakay po natin yung canonical context and then yung immediate context. Ngayon naman po, ano naman yung remote context? So napakadali lang intindihin kung ano yung remote context. The remote context refers to the broader historical, cultural, and literary background surrounding the passage, including the authorship, audience, historical setting, and literary genre. It involves exploring relevant historical events, cultural practices, linguistic nuances, and literary conventions that may shed light on the passage meaning and significance. Understanding the remote context provides valuable insight into the original context in which the passage was written, enabling a more accurate interpretation and application of its message. So ang remote context po ay tumutukoy sa cross-references na hindi na part ng, halimbawa, 1 Corinthians, and then nag-quote ka ng supporting verse niya mula sa Old Testament o kaya sa Revelation, ganun. Not same author na. So, remote, kaya ang tawag doon ay remote context. Yun po yung meaning niya. Kaya madali lang po intindihin ng remote context. Medyo mas malayo na siya, kaya remote ang ibig niyang sabihin. So, understanding the remote context provides a valuable insight into the original context in which the passage was written and differences of culture, where and whom it was addressed, enabling a more accurate interpretation and application of its message. So, meron ditong contextual relationship of biblical discrete topics and unique events. Sa immediate, sa local, at saka sa remote. Yung local, part ng canonical yan. Ito yung mga tinitignan sa lahat. Kaya siguro nagtataka kayo ba't merong mga cultural at saka historical na binabanggit halos sa lahat. Kasi halos sa lahat naman, kailangan talagang tignan yan, yung grammatical, situational, cultural, at saka historical aspect. Okay? So, yan yung mga discrete topic. Makikita natin siya. How was it became as a unique event. Tulad nung sa Life of Christ na binasa natin, isang probability or possible na kung bakit nagkaroon ng parable of the rich man and Lazarus. Yung rich man, wala namang pangalan, pero bakit Lazarus ang pinangalan sa ikalawa or dun sa isang character ng kanyang parable? Yung pala, in between sa panahon na tinawag si Jesus Christ ni Martha na may sakit si Lazarus, at hindi pa rin siya pumunta sa lugar na yon, he teaches or tsaka niya kinwento yung about the rich man and Lazarus. In between sa binuhay niya muli si Lazarus at tsaka doon sa panahon na alam niyang patay na talaga si Lazarus pero hindi pa rin siya pumunta doon. That's why possible talaga na yun talaga yung Lazarus na name ang pinili ni Jesus Christ, or it's either true to life story na si Lazarus ay kasama ni Abraham, and then nung panahon na yon, no, patay na siya eh. Marahil nandun na sa Abraham's bosom, and then nung nabuhay siya muli, kinuha siya ulit ng Panginoon. We don't know kasi theologically meron mga ganyan din na kapaliwanagan, no. So hindi ko sinasabi na doctrine yon, but it is a possibility kung bakit Lazarus yung pangalan na tinukoy doon ay may malaking kinalaman din kay Lazarus na namatay. It's either naisip niya na ipangalan na lang kasi nga namatay si Lazarus dahil affected siya masyado sa nangyaring yon before siya pumunta doon sa tomb para buhayin si Lazarus. Yun yung ikinwento niya sa mga disciple. So, doon natin malalaman na may mga unique events talaga na kailangan nating ni-explore. So, may mga subject tayo dito. It's all about atonement. Example ng remote context. So, yung descript topic ng atonement, hindi pwedeng ipapaliwanag mo yung salitang atonement na hindi mo i-quote yung Old Testament. So, you need to have a remote context. Pag mag-study ka ng salitang Trinity, hindi pwedeng mag-stay ka lang sa isang verse. You must use a remote context. Parang topical lang type nun. Topical, expository. Kaya hindi ako naniniwala na ang topical hindi maganda. May mga topical din na magaganda because hindi ka naman makapag-form ng doctrinal statement kung hindi ka gagamit ng topical, di ba? But topical na expository, no?
siguraduhin natin na maayos yung pagkakalapat at konektado talaga yung mga topics na binabanggit natin. They have unity and harmony. Merong coherence na tinatawag. Yan, binanggit natin yun sa five qualities of a good sermon. May uploaded din tayo dito. And ayan na nga, may mga remote context under the old covenant of the Mosaic law sa 2 Corinthians 5:18. May mga various sacrificial animal and their shed bloods were types of promised coming Redeemer Jesus Christ. And the final ones, and for all, sacrificial lamb, firstborn Son of God. So, ang daming mga binanggit dyan, no? Na about sa Mosaic Law. Ito yung mga verses sa baba. Jeremiah 31, 31 to 34. 2 Corinthians 3, 2 to 3. Hebrews 8, 8 to 12. And chapter 10, verse 16 to 17. Same book sa Hebrews. So, the old law or Mosaic Law covenant with its monthly provision for the pardoning of sin to the shedding of the blood of various animals suddenly became antiquated with the coming to pass of the shedding of the blood of God's promised Redeemer. Walang iba kundi si Jesus Christ. So His blood being shed once for the sins of all. Kaya nga sabi nila, atonement at one moment. Tinanggal lang yung MO nung moment. Ang mangyayari na salita ay atonement. O, di ba po? So, His blood being shed once for the sins of all. Hebrews 8, chapter 8, verse 7 to 13. So, Jesus Christ's death officially began God's promised new covenant. So, halimbawa, sa armor of God, may mga canonical context, immediate context, and remote context. Hindi naman kailangan na sasabihin mo, ang canonical context naman nito, ang immediate context po nito, ang remote context po nito, maaari na mabilisan nating babanggitin yon. Pero pag hindi nila alam kung ano yung canonical, immediate at saka remote, wag na lang natin banggitin. Sabihin na lang natin ang context ng mga ito. Ganun na lang po. So the letter to the Ephesians is one of Paul's epistle in the New Testament. Yun yung canonical. Addressing the theme, such as unity of the church, salvation by grace through faith, and practical implication of Christian life. Ang immediate context naman yan, chapter 6, verse 10 to 18, about exhorting to put on the whole armor of God to stand firm against the spiritual force of evil. May dahilan kung bakit kailangan isuot yung armor. Hindi lang basta, isuot natin yung armor of God. Diba? Ito yung mga armor of God. Pinaliwanag mo kung ano yung mga armor, para saan. So you have to indicate also, kahit para sa ganito, konting paliwanag lang. And yung remote context naman nun, ano ba yung cultural and religious context ng Ephesus? Bakit armor ang napili niyang ipaliwanag sa mga Ephesian? Di ba? So, a major city in Roman Empire known for its idolatry and occult practices provide insight of spiritual challenges faced by the early Christian community and relevance of Paul's exhortation for believers today. So, may mga spiritual challenges pala at saka practices ng occultism sa Ephesian. And ginamit niya yung salitang armor kasi ang mga Roman soldier noon ay meron kitang-kita sa kanila, fresh din yung mga wars noon and conquering nations, di ba? That's why madali nilang maintindihan yung salitang armor of God. Sa Sermon of the Mount, meron din tayong example dito. Matthew chapter 5 hanggang 7, yung Sermon of the Mount. Hindi lang chapter 5 po yun, hanggang 7 po siya. So, ang canonical context niyan ay yung Gospel of Matthew, presents Jesus as the Messiah, and the fulfillment of the Old Testament prophecy. The Sermon of the Mount is a central teaching of Jesus, focusing on the ethical and moral principle of the kingdom of God. Yan yung canonical context. Nakalagay siya sa narrative or yung tinatawag na four gospel. So, ang immediate context naman natin ay Sermon of the Mount begins with the Beatitudes, followed by the teaching on various topic na tulad ng salt and light, about the law, anger, adultery, divorce, oath, retaliation, love for enemies, prayer and fasting, possession and judging others. Yun yung chapter 7 about judging others. So, yun yung immediate context niya. And ang remote context naman, considering the Jewish religious and cultural background of Jesus' audience,
as well as the socio-political context of Roman occupation. It enhances understanding the radical nature of Jesus' teaching and their implication for discipleship. Talagang practicality yung tinuro ni Jesus Christ doon, lalong-lalo na sa panahon na they are being occupied or nasakop sila ng Roman Empire that time. So yun yung mga background. Context tawag doon. So yan. Kaya kapag magko-quote tayo ng verses, mga kapatid, ng halimbawa Philippians, sabihin mo ayon sa Philippians chapter 4 verse 13, for I can do yung sinasabi nun na for God shall supply all my needs according to His riches. 4:13 ba yun? Basta yun na yun. Halimbawa sa Philippians, magko-quote ka ng verse. Ang sabi doon ay, for I can do all things through Christ who gives me strength. At bakit sinabi ba yon? Sino ba yung mga Philippians? Sa lugar ba yan? Tao? So, ganyan. Pag binanggit natin yon, pwede tayong mag-quote ng remote context sa Acts. No? Kung meron dong mga indication na nagpunta si Paul sa Philippi, ganyan. So, ayan. Tapos na yung ating number 4 about the context, and nawa ay may natutunan po tayo kung anong ibig sabihin ng context. Kaya mahalaga talaga kapag may mga kinukot ang ibang tao, ano bang context niyang kinukot mo? Diba? Para hindi tayo maliligaw sa pagpapaliwanag. At dahil nga tayo mga ngaral, malaki po ang pananagutan natin kapag mali ang mga pag-quote natin or mali ang pagkakapaliwanag natin sa mga verses dahil nagkakaroon siya ng wrong application or sabihin na lang natin na wrong context o yung ating tinutukoy ayon sa nakalagay sa Bible. So yan, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pag-aaral sa atin pong expository preaching series. So, to God be the glory. Maraming salamat po. God bless us all. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot
kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa bukay may puso, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kaluhatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.